Bagong diborsyo mula sa korte, namilok ang mamatang ang aking biyenan at tinanong ako, bakit hindi mo panililipit ang gamit mo at lumabas sa bahay? Napangiti ako ng mapait at sumagot. Dahil ito ang aking 60 milyong pisong mansyon, bakit hindi pa kayo umalis? Kakabalik ko lang mula sa korte matapos ang diborsyo. Hawak ang isang manipis na folder ng dokumento na parang liliparin ng kaunting hangin. Sa loob nito ay ang ilang pahina na nagtatapos sa aking 3 taong kasal. Isang kasal na, kung tutuusin, ay matagal ng balat sibuyas na lamang. Bumaba ako ngang sasakyan, tumingala sa malaking mansyon sa harapan. Madilim ang hapon na iyon, lumubog na ang araw, ang ngunit mas malamig pa ang aking puso kaysa sa hangin. Ayoko nang makipagtalo at wala na akong lakas para umiyak pa. Ang tanging naisip ko noon ay umakyat sa aking kwarto para kunin ang ilang personal na gamit at umalis na. Sobra na akong napagod sa pagiging isang masunuring manugang, isang asawa na mapagpasensya, isang babaeng laging kailangang mag-ingat sa bawat salita. Gusto ko lang tapusin ang lahat ng tahimik, panatilihin ang kaunting dignidad na natitira sa akin. Ngunit ang buhay ay kung minsan napakapait. Aking mga kaibigan, maging ang karapatang umalis sa isang sirang kasal ng payapa ay hindi ko rin nakuha. Pagbukas kong pinto at pagpasok sa sala, nakita ko si Aling Marta, ang aking biyenan, na nakaupo sa gitna ng sofa, nakakrus ang nga binti, may hawak na tasangang saa, at may ngiting tagumpay na hindi na niya magawang itago. Sa tabi niya ay si Mang Tonyo, ang aking biyenan. Nandun pa rin ang kanyang tuwid na pagkakaupo, nagpapanggap na kalmado, ngunit ang kanyang tingin sa akin ay malamig na parang tinitingnan ang isang bagay na wala ng halaga. At si Diego, ang aking dating asawa, ay nakatayo malapit sa hagdanan, nakababa ang mga kamay, nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa akin. Isang hagbang pa lang ako nang biglang namilok ang mata ni Aling Marta. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at nagsalita ngang isang pangungusap. Ang boses niya ay maasim at matalim na parang talim ng kutsilyo. Bakit hindi mo panililikpit ang gamit mo? Nagdiborsyo na kayo? Bakit nakatayo ka pa rin sa bahay na ibang tao? Natigilan ako sagli, hindi dahil sa gula, kundi dahil kahit anda na ako sa kapitan niya, naramdaman ko pa rin nanakit ang aking puso. Sa loob ng 3 taong pagiging manugang, pagluluto ng bawat pagkain, pagbantay sa kanila sa gabi kapag may sakit sila. Sa huling sandali, sa kanilang nga mata, isa pa rin akong tao na nakatayo sa bahay ng ibang tao. Hindi ako sumagot. Dinala ko ang maliit na maleta at dumiretso sa hagdanan, balak umakyat sa kwarto na parang walang narinig. Ngunit tumayo si Aling Marta at mabilis na humarang sa aking daan. Hinablot niya ang hawakan ng maleta sa aking kamay. Hinila ng malakas at pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Ang magamit ng tulad mo ay kasya lang sa isang sako. Bakit ka pa nagdadalang maliit na maleta na parang prinsesang pinalis sa palasyo? Pilit pa rin akong nagtimpi. Ayoko talagang gawing palengke ang huling sandali na ito. Ngunit habang mas nagtitimpi ang isang tao, mas lalo namang nagiging matapang ang iba. Nakita ni Aling Marta na tahimik ako kaya huminga siya ng malalim, tumingin kay Mang Tonyo at nagsalita ng malakas na parang ayaw niyang hindi marinig ng makapitbahay. 3 taon kang namuhay sa marangyang bahay, pinakain ng asawa mo, inalagaan ng pamilya ng asawa mo, ngunit wala kang silbi, hindi ka marunong magkaanak, hindi mo kayang panatilihin ang asawa mo, at ngayon makapal pa ang mukha mo na nakatayo rito. Ibinaba ni Mang Tonyo ang tasangang sa mesa, ang mahinang pagtama ay napalami sa buong kapaligiran. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang boses ay tuyo na parang hatol. Kung nakapirma na, dapat alam mo na ang lugar mo at umalis na agad. Ang bahay na ito ay hindi tumatanggap ng gabigong babae. Ang 2 salitang iyon ay pamilyar, nakakatawa, at nakakahiya sa aking pandinig. Sa loob ng 3 taon, lagi nilang sinasabi ang aming bahay, aking bahay, bahay nga biyenan. At ako, palagi lang akong ang bagong dating. Ang taong kailangang maging maingat,
maging sensitibo at malaman kung nasaan ang aking lugar. Tumingin ako kay Diego. Minahal ko ang lalaking iyon ng todo. Naisip ko na kahit iwanan akong buong mundo, siya man lang ay kakampi ko. Ngunit hindi. Nanatili siyang tahimik, nakatikom ang labi, nakatingin sa sahig, nakatayo roon na parang isang duwag na anino. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Kinumpirma nito na sa lubngang kasal na ito, wala akong tunay na asawa. Huminga ako ng malalim, umakyat ang galit sa aking lalamunan, ngunit nakakagulat. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako nga kaibang kalmado. Dahan-dahan kong ibinaba ang maleta sa tabi ng mesa, dahan-dahang hinubat ang aking guwantes, pinakpak ang aking damit na parang pinakpak ang dumi na kumapit sa akin sa loob ng 3 taon ng pagiging manugang. Pagkatapos ay tumingala ako at tiningnan ang bawat isa sa aking harapan. Si Aling Marta ay nakanganga pa rin. Naghihintay na ako ay umiyak o magmakaawa. Nanatili si Mang Tonyo sa kanyang mapagmataas na tingin at si Diego ay sa wakas tumingala, ngunit ang kanyang tingin ay tingin ng takot, hindi ng kahihiyan. Napatawa ako ng mapait, isang maikling tawa lamang ngunit sapat upang mapatigil silang tatlo. Pagkatapos ay nasalita ako ng dahan-dahan, malinaw ang bawat salita, hindi pa ako umaalis dahil ito ang aking 20 milyong pisong mansyon. Sana tinanong ko rin kayo kung bakit hindi pa kayo umaalis. Namatay ang katahimikan sa buong sala. Nakanganga si Aling Marta, namilok ang mga mata na parang nakarinig ng isang bagay na kakila-kilabot. Nilingon ang tasa ngang tasa sa kamay ni Mang Tonyo, umapaw ang tubig sa gilid ngunit hindi niya ito napansin. Si Diego naman ay namutla ang mukha, nanigas ang kanyang mabalikat, nangingini ang kanyang malabi na parang may gustong sabihin ngunit walang lumabas na tunog. Wala na akong sinabing iba. Dahan-dahan, akong lumakat patungo sa gitnang sofa. Ang silya na saluk, ang 3 taon ay hindi ko pinayagang upuan tuwing may bisita. Umupo ako, dahan-dahang sumandal sa likod ng upuan. Inilagay ang aking kamay sa sandalan at tumingala upang tingnan ang 3 tao sa aking harapan. Sa unang pagkakataon sa bahay na ito, hindi na ako ang manugang na naglilingkod at hindi na rin ang asawang mapagpasensya na nakayuko ang ulo. Umupo ako roon ng payapa. Habang ang 3 tao sa aking harapan, ang mataong ilang minuto pa lang ang nakakaraan ay masaya pang nagpapalayas sa akin, ay nagsimula ng mapakita ng pagkataranta sa kanilang mga mukha. Ang 3 mukha na iyon nun ay mas nakakatawa kaysa sa nakakagalit. Ngunit sa mismong sandaling nakaupo ako sa sofa sa gitna ng sala, nakatingin sa aking biyanang lalaki at dating asawa na namatay sa katahimikan matapos ang aking sinabi, naalala ko ang 3 taon na kakaraan. Naalala ko ang araw na pumasok ako sa kasal na ito na may napaka-inosenteng paniniwala na kung ako ay magiging disente, magtitiis ng kaunti, magiging tapat ng kaunti. Kung gayon ang anumang pamilya ay magiging payapa. Ipinanganak ako sa isang pamilyang mayaman. Ang aking nga magulang ay matagumpay sa negosyo ngunit mula pagkabata ay tinuruan ang kanilang maanak na mamuhay ng maingat, hindi magyabang, hindi gumamit ng pera upang apihin ang iba. Bago ang kasal, biniling aking mga magulang ang mansyon na ito na nakapangalan sa akin. Sinabing ito ay bigay kaya, isang suporta upang kung sakaling may mangyari sa akin sa hinaharap, ay hindi ako mawawalan ng lugar na pakbalik-balikan. Ngunit noon, ako ay umibig at labis akong nagtiwala kay Diego kaya ako mismo ang humiling sa aking mga magulang na itago ang bagay na iyon. Naalala ko ang gabi bago ang kasal, matagal na nakaupo ang aking ama sa sala, tiningnan ako at dahan-dahang tinanong, sigurado ka na ba kung itatago mo ang pagkakapangalan ng bahay? Sa hinaharap, kung may mangyari, ikaw ang magdurusa. Ngumiti ako at sinabi na ako ay mag-asawa at hindi magnenegosyo. Bilang mag-asawa, dapat magsimula sa tiwala. Huminga lang ang aking ina, hinaplos ang aking buhok at sinabing, sige,
Buhay mo iyan. Ikaw ang pumili. Ngunit tandaan, ang mabuhay ng maayos ay isang bagay, at ang protektahan ang iyong sarili ay isa pang bagay. Noon hindi ko lubos na naintindihan ang pangungusap na iyon. Matagal bago ko ito lubos na naunawaan. Pagkatapos ng kasal, sinabi ko kay Diego na ituring na lang namin na nagrenta kami ng bahay para masimulang mamuhay ng hiwalay. Gusto kong makita ng malinaw kung walang ningning ng walang background ng mayayamang pamilya. Paano kaya ako tratuhin ng kanyang pamilya? Noon, hinawakan ni Diego ang aking kamay, ngumiti ng napakabait at sinabing basta na mamahalan kami saan man ay bahay. Naniwala ako na totoo ang sinabing iyon. Ngayon, kapag naalala ko, tanging kirot lamang ang nararamdaman ko sa aking ilong. Sa unang araw na pumasok ang aking biyenan, si Aling Marta, sa mansyon na ito, hindi siya humanga o napakita ang kagalakan na parang isang magulang na nakikita ang bagong tirahan kanyang anak. Ang kanyang tingin ay dumaan mula sa sofa, sa kurtina, sa batong hagdan at yuminto sa akin ng may pagsisiyasat. Mula pa sa unang kainan, ngumiti siya at sinabing, ang nga babae ngayon ay talagang mapalat, ang bilis nilang makatira sa malaki at magandang bahay. Takot lang ako na masanay sila sa karangyaan at hindi na nila malaman kung paano maging manugang. Ang pangungusap ay parang biro, ngunit ang tono ay matalim na parang balaraw na tumusok ng direkta sa pagpapahalaga sa sariling isang tao. Mula nun, hindi na siya natuwa sa anumang ginagawa ko. Kapag ako ay nakasuot ng damit, sinasabi niya na malaswa. Kapag ako ay nakasuot ng pantalon at blusa sa trabaho, sinasabi niya na matigas, malamig, at walang anyo ng isang babay. Kapag ako ay nagsasalita ng mahinahon, sinasabi niya na nagpapanggap akong mabait. Kapag ako ay mabilis sumagot, sinasabi niya na bastos ako. Minsan, tiningnan niya ako na naghahanda para sa trabaho, mula sa buho hanggang sa sapatos ay mayos lahat at pagkatapos ay ngumiti ng mapait sa harap ni Diego. Maganda tingnan, ngunit hindi ko. Alam kong marunong magluto. Ang isang babae na marunong lang maglipstick at magtrabaho ay sa huli ay pagsasawaan din ng kanyang asawa. Ako ay naktatrabaho, hindi mababa ang suweldo, at matatak ang trabaho, ngunit sa tuwing uwi ako ang kailangang makasikaso na lahat. Mula sa pagluluto, paglilinis, pagtanggap ng bisita, paghahanda ng prutas, pagbubuhos ang saa para sa aking biyenan, pagayos ang gamit para sa aking biyenan. Minsan, kakawi ko lang galing trabaho, masakit pa ang ulo ko dahil sa maghapong meeting. Hindi pa ako nakakapapalit ng damit, tinawa na ako ni Aling Marta mula sa kusina, Vanessa, bumabaka na at magluto ng hapunan. Ang babaeng kumikita ng kaunting pera ngunit hindi marunong mag-asikaso ng bahay ay walang silbi. Ang kanyang sinabi ay napakatamis. Sa labas ay parang nagtuturo siya ng mahinahon. Ngunit sa nakikinig, ang kahihiyan ay walang katapusan. Si Mang Tonyo naman ay nakakatakot sa ibang paraan. Hindi siya gaanong nagsasalita tulad ni Aling Marta, ngunit sa bawat pagkakataon na nagsasalita siya ay parang ipinapako niya ang salita sa ulo ng ibang tao. Gusto niyang magpakita ng pagiging mapagmataas. May pinag-aralan at laging nakaupo ng dahan-dahan, umiinom ng saa at nagsasalita ng ilang pahaya na parang katotohanan. Sinabi niya na ako ay mapalat na napangasawa sa kanyang pamilya, na ang isang babaeng may pinag-aralan at nagtatrabaho ay hindi tiyak na mapapanatili ang kanyang pamilya kung hindi siya marunong maging asawa. Minsan, sa isang kainan, tiningnan niya ako at diretsahang sinabi, ang babaeng may parangunit walang anak ay sa huli ay mawawalan din ng lahat. Sa huli, ang nagpapanatiling isang lalaki ay parinang pamilya. Umupo ako ng tahimik, nanlamig ang aking kamay na may hawa na mangkok. Nakaupo si Diego sa tabi ko, narinig niya ng malinaw, ngunit dahan-dahan lang siyang kumuha ng isda para sa akin at bumulong. Huwag mong dibdibin, matatanda na sina mama at papa. Iyon lang ang sinabi niya,
Ang ganyang uringang paksasabi ngang iyon lang ang unti-unting pumatay sa aking pagpapahalaga sa sarili. Si Diego ay mabait sa labas, laging nagpapakita ng pagmamahal sa asawa, takot na ako ay malungkot. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi kailanman sapat upang ipagtanggol niya ako. Sa tuwing sumosobra ang kanyang ina, hinihila niya ako sa kwarto, pinapakalma ako ng ilang salita, at sinasabihan akong maktiis ng kaunti para maging payapa ang bahay. Ni minsan ay hindi siya tumayo sa sala at sinabihan ang kanyang ina na malis siya, at ni minsan ay hindi siya naglakasloob na ipatanggol ako sa harap ng kanyang ama. Magaling lang siyang magpakalma sa likuran, ngunit sa harap ng pamilya, ako ang laging kailangang lunukin ang aking kalungkutan. Sa matagal na pamamalagi sa bahay na iyon na simula akong makaramdam ng kakaiba aking makaibigan. Ang bahay ay akin, nakapangalan sa akin ang nga papeles. Ngunit wala akong karapatang umupo kung saan ko gusto, wala akong karapatang sabihin ang aking iniisip, at wala rin akong karapatang maging mahina. Ang sala ay lugar ng aking biyenan, ang hapakainan ay lugar kung saan ang aking biyenan ang nakokontrol sa kapaligiran. At ako, na nakatira sa sarili kong bahay, ay laging kailangang sumiksik sa maliliit na sulok, kailangang tingnan ang mukha ng bawat isa bago, ako maglakasloob, nang ngumiti at magsalita. Sa tuwing may bisita sa bahay, tinatawag ako ni Aling Marta para magbuhos ng saa, magdala ng prutas at kape, ngunit ipinapakilala niya ako sa mga labas na tao sa isang tono na kalahating papuri at kalahating pananakot. Ang manugang ko, napakabait, sumusunod sa lahat na inuutos. Sa unang tingin ay parang papuri, ngunit sa totoo lang ay paalala ito sa akin ng aking posisyon sa kanyang paningin, ay isa lamang taong marunong sumunod, marunong magsilbi, at marunong panatilihin ang dangal ng pamilya ng asawa. Noon, sinasabi ko pa rin sa sarili ko na magtiis lang ng kaunti. Bata pa ako, mahal ko pa ang aking asawa, naniniwala ako na ang kasal na ito ay magiging mas mahusay kung magsisikap pa ako. Naisip ko noon na si Diego, bukod sa pagiging mahina, ay hindi naman masama na kung ako ay magiging sapat na malambot, sapat na mapagpasensya, magbabago siya, at maunawaan din ng kanyang magulang ang aking puso. Ngunit ang buhay ay hindi gumagana ng ganon. Ang mga mabubuting tao ay pinahahalagahan lamang kapag nakakakita, sila nga mga taong may pakikisama, ang mas magtiis kasam nga sakim at masasamang tao. Mas lalo nilang isipin na may karapatan silang umabuso. Sa bawat araw, ang aking mention ay tinatawa nilang aming bahay, bahay nga biyenan, bahay ni Diego ng natural na parang ito, ay ipinangana na upang maging kanila. At ako, ang tunay na may-ari ng bahay na iyon, ay unti-unting namuhay na parang isang nangungupahan. 3 taon ng kasal ang lumipas ng ganun, at ngayon, kapag naaalala ko, napagtanto ko na ang nawala sa akin ay hindi lamang ang aking kabataan. Ang mas nakakatakot ay sa loob ng mahabang panahon, ay hinayaan kong pahinain ng iba ang respeto na dapat ay ibinibigay ko sa aking sarili. Halos 1 taon pagkatapos ng kasal, nagsimula kong mapansin na ang paghamak ng aking biyenan ay hindi na lang simpleng pagamoy sa manugang. Nagbago itong kulay nga amoy at nagpakita ng malinaw na anyo ng kasakiman na mahirap itago. Kung dati ay si Aling Marta ay mahilig lang mahanap ng butas sa bawat salita, sa bawat tupig na meat, sa bawat kainan, mula sa panahong iyon, ang pinakamadalas niyang tinitingnan ay hindi na ako kundi ang mansyon na ito. Sa simula ay ang matanong na tila ordinaryo. Nakaupo sa sala, umiinom ng bigla siyang nagtanong ng walang kabuluhan, magkano ba ang renta ng bahay na ito bawat buwan? May dumadaan ba ang may-ari ng bahay? May balak ba siyang ibenta? Minsan, nakaupo siya, sinisiyasat ang bawat sulok ng dingding, bawat piraso ng muebles, at pagkatapos ay bumulalas. Kung mabibili lang itong bahay na ito, malaking pakinabang, maganda na
nasa tamang direksyon pa. Nagtanong siya na may malumanay na tono na parang nagtatanong lang, ngunit ang kanyang tingin ay hindi pagtatanong, ito ay tingin ng isang taong nakakalkula. Narinig ko iyon at ngumiti lang ako ng mapait. Sinadya kong sumagot ng malabo na ang lahat ng papeles sa pagrenta ay hawa ng isang malapit na kaibigan ng aking ama. Hindi rin ako pamilyar sa mga detalye. Sinabi ko iyon para subukan siya. Eto to, mula noon, nagbago ng husto ang ugali ni Aling Marta. Hindi na niya ako tiningnan bilang isang manugang na nakakainis kundi nagsimula na siyang tingnan ako bilang isang tulay upang makakapit sa bahay na ito. Hinihikayat niya si Diego na magpahiwatik sa akin tungkol sa pag-ayos ng bahay. Sa simula ay palitan ang sofa set para mas maganda. Pagkatapos ay palitan ang sahig ng sala dahil ang lumang kulay ay hindi klase. Pagkatapos ay ayusin ang kwarto ng mga magulang ayon sa tradisyon ng pamilya ng asawa. Palitan ang kitchen cabinet, magdag ng built-in cabinet, mag-install ng bagong kurtina, palitan din ang chandelier. Mayroon siyang dahilan para sa lahat na tila makatuwiran. Minsan, dahil matagal nang nakatira, kailangan nang mag-invest. Minsan naman ay kailangang makitangang, lalaki ang maayos na bahay pagkatapos ng trabaho. Minsan naman ay may mabisita, hindi maring maging simple ang bahay. Ngunit habang tumatagal, napansin ko na ang lahat ay hindi para sa kaginhawaan kundi para gawing salamin ang bahay na ito ngang kanyang kagustuhan. Ang sala ay kailangang ayusin ayon sa kanyang panlasa. Ang kwarto ngang magulang ay kailangang ilagay sa posisyon na kanyang pinili. At binanggit pa nga niya kay Mang Tonyo ang tungkol sa pagwasak ng isang bahagi ng partition sa likod upang magdakdak ng isang maliit na kwarto para sa kapatid na babae ni Diego. Sa dahilan na kung sakaling umaya si Carla para manatili ng ilang araw, ay mayroon siyang sariling lugar. Narinig ko iyon at nanlamig ang buong katawan ko. Ang bahay ay akin ngunit ang bawat ladrilyo, bawat sulok ng dingding, bawat espasyo doon ay kanilang pinahati-hatian na parang matagal na itong pag-ari ng kanilang pamilya. Isang tanghali, maaga akong umuwi mula sa trabaho dahil sa sakit ng ulo. Pakalapit ko sa kusina, narinig ko ang mahinang boses ni Aling Marta na kausap si Mang Tonyo sa loop. Napakababang ang boses niya, ngunit ang bawat salita ay malinaw na narinig ko na parang selyo. Sinabi niya na tanga si Vanessa. Hayaan lang daw itong makwaldas ng prarito. Sa bandang huli ay mapupunta rin sa kay Diego ang bahay. Hindi agad sumagot si Mang Tonyo. Huminga lang siya ng napakahina. Ngunit ang mismong pahinga na iyon ang mas nakakatakot dahil ito ay parang isang paksang ayon kaysa sa gulat. Nakatayo ako nang namatay sa katahimikan sa labas ng kusina. Hindi na ako pumasok nun. Lumabas ako sa likod bahay, umupo sa malamig na batong silya at nangingini ang aking makamay na hindi ko mapigilan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, malinaw kong naramdaman ang isang pakiramdam na hindi nakalungkutan. Ito ay parang may tahimik na nahuhukay ng hukay sa ilalim ng aking mapaa. At ako ay sapat na gising upang malaman, hindi ko lang alam kung kailan nila ako itutulak pababa. Mula sa tanghali na iyon, nagsimula akong itago ang lahat, walang ingay, walang pagpapakita, at hindi ko pa naisip ang diborsyo. Pakiramdam ko lang ay kailangan kong maging maingat. Ang maresibo sa pagbili ng muebles, maresibo sa paglilipat ng para sa pag-ayos, malarawan ng kalagayan ng bawat sulok ng bahay bago, at pagkatapos ng pagbabago, lahat ay tahimik kong itinago. Minsan, kapag sumusobra na ang sinasabi ni Aling Marta, binubuksan ko ang recorder sa aking bulsa nang hindi niya nalalaman. Hindi ko ginawa iyon para makipagtalo kundi dahil sa unang pagkakataon. Naramdaman ko na ang kasal na ito ay may amoy ng isang malaking kalkulasyon kaysa sa simpleng pagtatalo ng biyenan at manugang. Samantala, nagsimulang magbago si Diego sa paraang mas lalo akong nahirapan intindihin. Dati, mahina siya, ngunit kahit papaano ay nagpapakalma pa rin siya sa likod. Ngunit sa panahong iyon, nagsimula siyang umuwi ng gabi,
kumain sa bahay ng walang gana, at mas kaunti ng nakikipausap sa akin. Kapag binanggit ko lang ang labis na pakikialam ng kanyang ina sa bahay, agad siyang sumimangot, huwag mong gawing komplikado ang problema. Okay, gusto lang ni mama ang makakabuti. Ang salitang gusto lang ang makakabuti ay labis kong narinig na nakakasawa na ako. Dahil walang anumang ginagawa ang kanyang pamilya sa akin na matatawa na mabuti. Ilang beses ko nahuli si Diego na nakatayo sa tabing nightstand sa kwarto, lihim na kinukunan ng larawan ang madokumento sa drawer. Sa tuwing nakikita niya akong papasok, nagugulat siya, pinapatay ang screen ng telepono at sinasabi na tinitingnan niya ang insurance policy o ang lumang medical records, ngunit ang kanyang umiwas na tingin ay hindi tingin ng isang walang pakialam, ito ay tingin ng isang taong nagtatago. Kasabay nito, lalo namang inilalabas ni Aling Marta ang usapin tungkol sa pagkakaana. Pinilit niya akong mapatingin, mapakuhang gamot, mapadasal. Minsan isiniksik pa niya sa aking kamay ang isang pakete ng pampatigas na gamot at sinabing, inumin mo, iyan para makaanak ka. Ang babaeng halos 1 taon, nang kasal ngunit manipis pa rin ang tiyan ay, dapat malaman ang kanyang lugar at isipin ang kanyang asawa. Ang dalawang salitang alamin ang lugar mula sa kanya ay laging nagpapatinik sa akin dahil hindi ito payo kundi isang paraan ng pananakot. Ito ay parang paalala sa akin na kung hindi ako makapaana, kailangan kong maintindihan kung gaano kahina ang aking posisyon. Masakit, hindi naman hindi. May magagabing nakatalikod ako sa dingding, nararamdaman kong nainis ako hanggang sa puntong hindi ako makahinga. Ngunit, hindi ako sumuko. Ni minsan ay hindi ko pinayagan ang sarili kong bumaksa sa harap nila. Mas lalo ko lang naintindihan, ang kasal na ito ay hindi na simpleng banggaan ng mga taong makasama. May amoy ito ng para, ng pagmamay-ari, ng kasakiman na binalutan ng dalawang salitang pamilya. Minsan sa hapunan, tiningnan ko si Aling Marta at nagtanong na parang walang kabuluhan, kung umalis ako dito bukas, ano kaya? Nagtanong ako para subukan, ngunit hindi ko inaasahan na mabilis siyang sasagot. Ibinaba niya ang chopsticks, ngumiti ng mapait, at sinabing diretso, kung alis ka ng walang dala. Akala mo ba kaya mong dalhin ang bahay na ito? Ang sinabing iyon ay nagpatahimik sa buong hapagkainan. Tumingala si Diego sa kanyang ina at pagkatapos ay umuko ulit. Patuloy na kumain si Mang Tonyo na parang walang narinig, at ako, tahimik akong nakaupo, mahigpit na nakahawa sa mangkok sa aking palad. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay ng napakalinaw. Sa isip ni Aling Marta, sa isip ng buong pamilya na ito, ang mansyon na ito ay matagal nang itinuturing na kanila. At ako, ang tunay na may-ari, ang namuhay doon sa ilalim ng pangalan ng isang asawa, sa responsibilidad ng isang manugang, at sa aking sariling pera at pagsisikap, ay itinuturing lang nilang isang pansamantalang naninirahan na maaring paalisin anumang oras. Mula sa sinabing alis ka ng walang dala ni Aling Marta, nagsimula akong makaroon ng napakapangit na kutob. Hindi na ito ang pakiramdam ng kalungkutan o pagkabigo tulad ng dati kundi isang ginaw na parang namumuhay. Ako sa gitna ng mga tao na hindi lang ako kinamumuhian, kundi lihim ding naghihintay ng araw na ako mismo ang lalabas ng bahay ng walang dala at pagkatapos ay dumating ang tunay na kaguluhan ng tahimik. Hindi ito ang klaseng ng pahuli sa asawa na may ibang babae sa hotel o motel tulad ng madalas ikuwento ng nga tao. Dumating ito sa mas tahimik na paraan. Ngunit dahil sa tahimik na iyon kaya ako kinilabutan hanggang sa aking utak. Noon ay isang Biyernes ng gabi, naliligo si Diego at ang kanyang tablet ay nakalagay sa desk sa kwarto. Hindi ako sanay na tingnan ang personal na gamit ng aking asawa. Sa loob ng maraming taon, kahit na marami ng hinala ang nabuo sa aking puso, sinikap ko pa ring panatilihin ang isang huling limitasyon para sa aking sarili. Ngunit nung gabing iyon, biglang lumiwanag ang screen ng tablet dahil may isang voice message na lumabas.
Ang nagpadala ay isang kakaibang pangalan na Naya. Hindi ko alam kung bakit napakabilis ng aking daliri na hinawakan ang screen. Marahil dahil sa loop ng maraming buwan, napakaraming bagay na hindi ko matukoy ang nakaimbak sa aking puso. Bumukas ang recording, boses ang isang batang babae, malambot at matamis, ngunit ang sinabi ay parang malamig na kutsilyo na dumiretso sa aking puso. Magdiborsyo ka na lang. Ang sabi ni mama mo, siya na ang bahala sa usaping ng bahay. Natigilan ako, hindi lang dahil sa dalawang salitang diborsyo. Ang napalami sa akin mula ulo hanggang paa ay ang ikalawang bahagi ng pangungusap na iyon. Ang sabi ni mama mo, siya na ang bahala. Isang babaeng nangangalang Naya ang nakakaalam ng diborsyo ng aming mag-asawa at binanggit pa niya ang bahay sa isang natural na tono na parang pinausapan ang paglipat sa isang bahay na malapit ng maging kanya. At higit sa lahat, ang aking biyenan ay kasama sa usapin mula pa nun, hindi hinala, hindi kutob kundi isang hubat na katotohanan. Umupo ako ng tahimik sa gilid ng kama, muling pinakinggan ang recording. Ang bawat salita na naririnig ko ay parang may humihigpit sa aking lalamunan. Hanggang sa marinig ko ang pagtijil ng tubig sa banyo, nagulat ako, pinatay ang screen, ibinalik ang tablet sa tamang lugar at tumalikod sa bintana. Natakot ako na kung lalabas, si Diego noon ay direktang tiningnan ang aking mukha. Makikita niya ang lahat ng kaguluhan na bumubulusok sa aking mga mata. Ngunit pagkatapos ng unang pakabigla na iyon, ang aking isip ay nakakagulat na kalmado, naintindihan ko ng napakalinaw. Kung sisigaw ako ngayon, magtatanong, o iyak at magpapagulo, ang makukuha ko lang ay ilang paktanggi, ilang paninisi, at babalik lang sa dati. Kailangan kong malaman pa. Kailangan kong malaman kung hanggang saan na sila. Kailangan kong katotohanan, hindi galit. Mula nung gabing iyon, nasimula akong tahimik na sundan ang bawat bakas. Sinuri ko ang mga lumang account ni Diego na dati niyang in-login sa computer sa office. Tiningnan ko ang search history. Sinuri ang mga kamakailang folder ng dokumento. At pagkatapos ay nakita ko ang pangalan ng abogado na si Ate Santos na lumitaw ng maraming beses. Sa simula ay hindi ko pinansin. Pagkatapos ay binuksan ko at nalaman na ito ay isang pamilyar na abogado ngang pamilya nga aking asawa. Sa isang file na tala na tila ordinaryo, nakita ko ang maikling, hiwalay na nga pangungusap ngunit sapa na upang makabuo ngang isang buwang sabwatan. Karapatan sa paninirahan pagkatapos ng diborsyo, pag-alis ng asawa sa aktual na tirahan, nga dokumento sa pahating ng ari-arian. Kawalan ngang pakinabangka pa ang kabilang pani ay walang ana, ang bawat salita ay napalami sa aking kamay. Hindi ako abogado ngunit, sapat na iyon upang maintindihan na tinanong ni Diego ang tungkol sa aming bahay. Hindi para sa maayos na paglutas kundi para tanungin kung paano ako ang magiging talo pagkatapos ang diborsyo. Nagtanong kung paano hatiin, paano ako ilagay sa mahinang posisyon, paano ako gawing taong umalis. Ang mas nakakagulat sa akin ay napakaraming nangyari bago iyon. Ang mga bagay na nagpasama sa aking loob unit pagkatapos ay binalewala ko. Biglang nag-ugnay ng napakalinaw na nakakatakot. Naalala ko na ilang buwan na ang nakakaraan, laging dinadala ni Aling Marta ang papeles sa aking harapan. Minsan sinasabing tulungan akong pirmahan para sa pamamahala ng kuryente at tubig. Minsan sinasabing ito ay maintenance record ng sistema. Minsan naman ay sinasabing kailangan ng barangay na i-update ang temporary residence permit. Ginawa niya iyon ng napakanatural na parang isang matanda na naaalala sa mga usapin sa bahay. Minsan pa nga ay kunwari na ang manugang kaunting papeles lang pinapahirapan na ang biyenan. Ngunit sanay ako sa pagbabasa ng mabuti bago pumirma kaya sa bawat pagkakataon ay binabasa ko ang bawat linya. Dahil dito, ilang beses kong nakita na may kakaibang mga item sa mga papeles na iyon. Tulad nege pagpapatunay, nege kasalukuyang gumagamit, nege bahay, contact person, at responsible person para sa operasyon. Naramdaman kong may mali kaya ipinakpaliban ko.
Na dahilan na busy ako at hinayaan ko na lang. Noon, medyo nadududa lang ako. Ngayon, kapag naaalala ko, nanlamig ang aking gulugod. Hindi lang nila ako gustong paalisin sa kasal na ito. Gusto nilang umalis ako sa mansyon ng tahimik, kusa, at mayos upang sila ay makaroon ng karapatan na pamahalaan ang lahat. Ang aking pakamuhin noon ay mas malaki pa kaysa sa sakit. Kinabukasan ng gabi, pagkawi ni Diego mula sa trabaho. Nakpasya akong diretsahang tanungin siya, wala ng paligoy-ligoy. Tiningnan ko siya ng matagal at sinabing, "Sino si Naya?" Natigilan si Diego ng isang kumpas lang, isang napakaikling kumpas lamang, ngunit sapat na upang maintindihan ko na hindi ako nakakamali. Pagkatapos ay kumunot ang kanyang no, at tinanong ako pabalik sa kanyang pamilyar na masungit na tono, "Binuksan mo na naman ang gamit ko." Hindi ko sinagot ang tanong na iyon. Nagtanong ako ulit, "Ano ang sinabi ngang nanay mo tungkol sa bahay kay Naya?" Ngayon, nagbago ang kanyang ekspresyon, wala na ang gulat, at hindi na rin siya na kunwari na mabait tulad ng dati. Ibinaksak niya ang susi sa mesa, hinila ng malakas ang kanyang kurbata, at sinabing may maikling tono, "Kung hindi mo kayang makipamuhay sa nanay ko, bumitaw ka na, huwag mo nang pahabain pa." Nanatili akong namatay sa katahimikan. Ang sinabing iyon ay parang isang martilyo na tumama ng direkta sa huling ilusyon na natitira sa akin. Lumabas na ang lalaki sa harap ko ay hindi na isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Alam niya ang lahat at aktibo pa nga siyang kasama nila, hindi pinilit, hindi pinuwersa, kundi siya mismo ang naghahanda ang daan para umalis ang kanyang dating asawa at pumasok ang iba. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taong pagsasama, nakita ko si Diego ng napakalinaw. Wala ng pagmamahal na natitira, wala ng pagsisisi, tanging isang nakakapangilabot na lamig. Hindi ako nag-ingay. Tumalikot ako at tumiretso sa kwarto. Inilok ang pinto. Nung gabing iyon, mag-isa akong umupo hanggang sa madaling araw. Sa harap ko ay ang tumpok ng mga papeles ng pagmamay-ari ng bahay, mga resibo ng pag-ayos, ilang recordings na sabi ko dati, at ang larawan ng pangalan ng nagpadala ng voice message kanina. Umupo ako sa loob ng kwarto sa ikalawang palapag. Ang lugar na salok na pagkatagal na panahon ay akala ko ang aking huling payapang lugar, ngunit naramdaman kong nagbago ang lahat sa paligid ko. Ang kama na hinihigaan ko, ang aparador na inayos ko, maging ang dilaw na ilaw mula sa labas ng bakuran na tumagos sa kurtina. Biglang naging parang isang battlefield na matagal nang inilatag. Ako lang ang huling nakapansin. Halos sa tungang umaga, tinawagan ko si Pia. Siya ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang law office. Ikinuwento ko sa kanya ang bawat detaya, walang idinakdak, walang ibinavas. Pagkatapos makinig, nanahimik si Pia ng ilang segundo, at pagkatapos ay agad na nasalita, ang kanyang boses ay matatak at malinaw. "Huwag kang maingay, hayaan mo silang isipin na wala kang alam. Ngunit mula ngayon, tandaan mo, huwag kang pipirma ng kahit isang panulat, huwag kang magsasalita ng kahit isang salita na hindi mo pinag-isipan." Umupo ako ng tahimik, pinakinggan ang boses niya na umaling-awngaw sa aking tainga at sa aking puso ay naging mayos ulit. Alam ko na mula nung gabing iyon, hindi na ako ang asawang pilit na kumakapit sa isang sirang kasal. Mamumuhay ako ng mas tahimik, mas malambot, mas kaunti ang salita, na parang tinanggap ko na ang lahat ay unti-unting lumalami. Ngunit ako lang ang nakakalam na sa likod na katahimikan na iyon, nagsisimula akong matuto kung paano ilaktas ang aking sarili. Pagkatapos ang pag-usap na iyon noong gabing iyon kay Pia, hindi ko nahinayaan ang sarili kong dalhin ng emosyon. Patuloy akong nagtatrabaho, umuwi ng tama sa oras, nagluluto, at sinasagot ang aking biyenan sa isang monotone na boses tulad ng dati. Ngunit sa loob ko ay iba na. Hindi na ako nabubuhay sa isip ngang isang asawang pilit na sinasalba ang kasal,
kundi ngang isang taong tahimik na naglilinis ng battlefield para sa kanyang sarili. Ginugol ko ang halos 2 linggo pagkatapos nun sa pag-ayos ngang lahat ng dokumento, bawat original na file ng mansyon, bawat resibo ng pag-ayos, bawat transaksyon, bawat malaki at maliit na gastos sa loob ng ilang taon kasal, lahat ay malinaw kong inayos. May mga gabing nagpupuyat ako hanggang alas 2 o alas 3 ngang madaling araw. Nakaupo sa desk, nanlalabo ang nga mata ngunit mas gising ang isip kaysa dati. Habang mas tinitignan ko, mas lalo kong nakikita ang isang masakit na katotohanan sa kasal na ito. Ang ibinigay ko ay hindi lamang pagmamahal kundi pera, pagsisikap, pagtitiis, at pagpapahalaga sa sarili. Wala na akong sinabing iba kay Diego at hindi na rin ako nagtanong o nag-ingay tungkol kay Naya. Ang aking katahimikan mismo ang nabigay daan sa kanya upang maging kampante. Nagsimula siyang isipin na tulad ng dati, magagalit lang ako ngang kaunti at pagkatapos ay lulunukin ito, masasaktan ngang kaunti at pagkatapos ay magtitiis ulit. Minsan nakpakita pa siya nga pakainip, nakatayo sa pinto ng kwarto, tumingin sa akin at nagtanong, ayaw mo ba? Hanggang kailan mo balak pahabain ang ganito? Tumingala ako at tiningnan siya at sumagot lang ako ng maikli, hahabain o bibitawan? Ngayon, ako na ang magdedesisyon. Marahil mula nun, nakaramdam na siyang kakaibang hindi maganda, ngunit hindi pa rin niya inaasahan kung gaano kalayo ang aking kayang gawin. Pagkatapos ay ako ang unang naghain ng petisyon para sa diborsyo. Nang hawak ko ang folder nga dokumento sa korte, nanlamig ang aking kamay ngunit ang aking puso ay nakakagulat na payapa. Hindi ako umiyak, hindi ako nanginginig, at wala na akong pakiramdam na nawawalan ako ng pamilya. Dahil sa huli, ang bitawan ko noon ay hindi na isang tunay na pamilya. Ito ay isang bahay na puno ng nga taong nasisiksikan, puno ng kalkulasyon at pagama. At ako ay inilagay sa pinakamababang posisyon sa baluktot na kayusan na iyon. Nang dumating ang abiso mula sa korte, nagulat talaga si Diego. Noong hapong iyon, hawa niya ang papel na nakatayo sa gitnang sala, tingin sa akin, tingin kay Aling Marta. Ang kanyang mukha ay parang hindi makapaniwala. Akala niya, ako ay isang uringang babae na sa pinakamasama ay iyak ng isang beses. Magbabantang ang ilang salita. At sa huli ay kakapit pa rin sa sirang kasal na iyon na parang huling pag-asa. Hindi niya inaasahan na ako ang unang nagay ng petisyon. Nagwala naman si Aling Marta tulad ng inaasahan ko. Dumiretso siya sa kwarto ko. Hindi kumatok. Itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha at sinigawan ako hanggang sa mawalan siya ng boses. Ang babaeng pinasawaan nga asawa ay naglakas lupang magain ng petisyon muna? Akala mo ba matalino ka na? Akala mo ba dahil ikaw ang nagain ng petisyon muna ay akala nila ay mahalaga ka? Nagsasampay akong damit. Pagkatapos marinig iyon, tumingala lang ako at diretsahang tiningnan siya at sinabi ang isang pangungusap, hindi ako makikipag-agawan ng lalaki sa ibang babae. Ang sinabing iyon ay nagpapurpura sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang labi, namilok ang kanyang nga mata, na parang hindi niya kailanman naisip na ang manugang na laging nagtitimpi ay maglakaslop na sumagot ng ganun. Mula nun, alam ko na hindi na ako ang dating Vanessa sa kanilang mga mataman lang. Sa loob ng buong panahon na naghihintay ng desisyon ng korte, nagsimulang makunwari ang pamilya ng aking asawa sa harap ng ibang tao. Sinabi nila sa mga kamaanak na ako ay makasarili, sakim sa pera, hindi makapaanak kaya sinadya kong gawing mahirap ang sitwasyon upang manghingi ng bahagi. May napahiwatik panapayuhan ako na ang nga babae ay mas mahusay kung marunong magtiis, na ang isang babae ay matalino kung mapapanatili niya ang kanyang asawa, at kung magdiborso ay wala namang mangyayari. Narinig ko ang lahat ngunit binalewala ko. Sa unang pagkataon pagkatapos ng maraming taon, hindi ko na naramdaman na may responsibilidad akong ipaliwanag ang aking sarili sa publiko. Sa halip,
Sinuri namin ni Pia ang nga file sa huling pakakataon, mga dokumento ngang pamamay-ari na ibinigay ngang aking mga magulang bago ang kasal. Maharesibo enehe pahayos, enehe bahay mula sa aking account. Mahalarawan enehe kakaibang dokumento na ibinigay ni Aling Marta upang linglangin ako na pumirma. Mahatala na may kaunayan sa abogado na si Ati Santos. Lahat ay maayos na inayos sa bawat folder, na parang ako mismo ang nagtatakip ng bawat bahagi ng aking buhay na kanilang pinunit sa loop ng napakatagal na panahon. Sa araw ng paglilitis, si Diego ay nakakagulat na nagpakita ng lambot. Nakayos ang kanyang damit, mahinahon ang pagsasalita, at umiwas sa direktang sagot ngunit laging sinisikap na panatilihin ang isang disenteng imahe sa harap ng ibang tao. Hiniling niya ang amicable divorce para sa mayos na pagtatapos at nagsalita pang ilang bagay na tila disente, tulad ng kahit hindi na tayo mag-asawa, dapat pa rin tayong maging sibilisado. Sigurado akong naisip ng maalabas na tao na siya ay napakabukasan, ngunit sa kanyang mata ay lubos kong naiintindihan. Sa kanyang isip, iniisip pa rin niya na pagkatapos ng diborsyo, kusa kong dadalhin ang aking gamit at alis sa mansyon, at ang bahay na iyon ay natural na iwan ko sa pamilya ng aking asawa bilang isang ugali na naging katotohanan. Dahil dito, hindi ko sinabi ang lahat sa mismong paglilitis na iyon. Pumayak lang ako na tapusin ang kasal. At ang iba pang mabagay, itinago ko para sa tamang panahon. May mga katotohanan na hindi dapat sabihin sa isang malamig na courtroom kundi dapat sabihin sa mismong lugar na kanilang pinahirapan, pinlano na paalisin ako sa kalye, upang ang bawat salita ay tumama ng direkta sa mukhang bawat isa. Pagkatapos ng korte, hindi na ako pumunta saan man. Dumiretso ako sa mansyon, isang hakbang bago sila. Umakyat ako sa kwarto at kinuha ang mga bagay na talagang mahalaga. Orihinal na dokumento, ilang alahas na iniwan ng aking ina, isang USB at ilang backup files. Pagkatapos, dinala ko ang isang pulang folder ngang mga dokumento sa sala. Inilagay ng maayos sa coffee table at umupo at naghintay. Alam kong hindi ako hahayaan ni Aling Marta na umalis ng payapa. Kailangan niyang sipain ako ng isang huling sipa para lang maging masaya, para kumpirmahin na mula simula hanggang wakas, ako pa rin ang talunan. At alam ko rin na ang sipa na iyon mismo ang magpapabagsak sa kanya ng malakas. Toto nga, pagkababa ko pa lang ng hagdan na may maleta, nakatayo na silang tatlo sa sala, naghihintay. Naka-cross arms si Aling Marta, namimilok ang mga mata, sa pagtatagumpay. Nakaupo ng tuwid si Mang Tonyo sa tabi ng coffee table, habang si Diego ay nakatayo ng tahimik sa isang sulok, ang kanyang mukha ay umiwas at kinakabahan. Tiningnan ako ni Aling Marta e sinabi ang unang pangungusap sa kanyang pamilya na maasim na tono, "Bakit hindi mo pa nililigpit ang gamit mo?" Bumaba ako sa huling baitang, inilagay ang maleta sa tabi ng sofa at dahan-dahang umupo. Itinulak ko ang pulang sobre sa gitna ng coffee table. Direkta ko silang tiningnan, ngumiti ng mapait at sinabing, "Malapit na ninyong maintindihan kung ano ang pakiramdam ng mapaalis sa bahay." Pagkatapos kong sabihin iyon, parang may humigpit sa buong sala. Nakatingin si Aling Marta sa pulang sobre sa coffee table. Pagkatapos, ay tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay kalahating pagamak at kalahating pagdududa. Marahil sa isip niya nun, iniisip niya pa rin na pinipilit ko lang mapakitang gilas para panatilihin ang huling kaunting dignidad pagkatapos ngang diborsyo. Tinaas niya ang kanyang baba, ngumiti ng mapait, ang kanyang boses ay maasim. "Nagsisimula ka na naman sa mga papeles. Balik ka na ba pagkatapos ng diborsyo? Akala mo ba kaya mong takutin ang sinuman sa pamamagitan ng pahawak ng ilang lumang papel?" Hindi ako sumagot. Hinawakan ko lang ang sobre. Kinuha ang isang papel na maingat na nakabalot sa manipis na plastic bag at inilagay ng maayos sa gitna ng mesa. Ang lahat ng aking galaw ay dahan-dahan at maayos. Walang labis na galaw. Ngunit ang katahimikan na iyon mismo ang nakpabigat sa kapaligiran sa loob ng silid.
Si Mang Tonyo ang unang nakakita, nakaupo pa rin siya ng tuwid. Nakatikom ang labi na parang naghahanda na magsabi ng isang bagay upang takutin ako, ngunit pagtingin niya sa papel, nagbago agad ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mapagmataas at malamig na tingin ay parang pinunasan ng isang kamay. Sa loob lamang ng isang segundo, lumapit siya, kinuha ang papel at binasa ng maingat ang bawat linya. Malinaw kong nakita na nagsimulang nangingini ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang bibig, namamanhit ang kanyang boses. Hindi ito totoo. Nakita ni Aling Marta ang kanyang asawa na ganun kaya hinablot niya ang papel mula sa kanyang kamay. Mabilis niyang binasa at muling binasa na parang hindi makapaniwala sa kanyang mata. Nagpula ang kanyang muka at pagkatapos ay namutla. Ang pangalan ko, si Vanessa Garcia, ay nasa gitna ng Certificate of Ownership. Malinaw na lumabas na hindi may tatanggi. Ang mansyon na ito, ang lupang ito, bawat linya, bawat selyo ay nagpapatunay ng isang bagay lamang. Ang may-ari ng bahay ay ako. Nagmamadaling lumingon si Aling Marta kay Diego, namimilok ang mata, nabasak ang boses dahil sa galit at takot. Diego, nakatayo ka lang diyan at tahimik? Nagsisinungaling siya, di ba? Sabihin mo. Si Diego, na mula pa kanina ay nakatayo lang na parang napako sa hagdanan. Tiningnan ko siya. Namutla ang kanyang galabi, patuloy na gumagalaw ang kanyang lalamunan na parang nilulunok ang bato. Ang kanyang itsura mismo ang nagpasaya sa akin at nakakadiri. Isang lalaking naglakaslop na magtaksil sa kanyang asawa, naglakaslop na magplano na paalisin ang kanyang asawa sa kanyang buhay. Ngunit kapag lumabas ang katotohanan, ay hindi makatingin ng diretso. Direkta ko siyang tiningnan. Ang aking boses ay hindi malakas ngunit malamig na parang ako mismo ang naramdaman na kakaiba. Hindi mo ba sasabihin sa iyong mga magulang? O bala mong hintayin na umalis ako na may dalang maleta at pagkatapos ay manatili kayong lahat sa aking bahay? Ang tanong na iyon ay parang tumama sa pinakamalalim na sugat. Yumuko si Diego, mahigpit na pinasalubong ang kanyang kamay na nahimik ng ilang segundo at sa huli ay nakapaglabas ang boses. Ang kanyang boses ay nangingini na parang isang taong kakagaling lang sa sakit. Hindi ko alam na hindi nakapangalan sa akin ang bahay na ito. Nanigas si Aling Marta at agad na sumabog. Lumapit siya, inihampas ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang anak direkta sa sala. Ang tunog ng sampal ay tuyo at matalim na nagpagulat maging kay Mang Tonyo. Sumigaw siya. Pula ang kanyang mata, bobo ka? Alam mo, hinayaan mong mapahiya ang buong pamilya ko ng ganito? Tahimik ka na parang pipi habang pinapatungan ka namin sa aming ulo? Agad na sumabog ang kapaligiran. Niyakap ni Diego ang kanyang pisngi ngunit hindi pa rin makasagot. Si Mang Tonyo naman ay gulat at galit. Tingin sa akin, tingin sa kanyang anak, na parang gustong patayin ang sinuman para lang mapawi ang galit. At ako, nakaupo pa rin sa sofa, nakasandal sa likod ng upuan, ang aking makamay ay nakalagay sa armrest, tahimik na pinapanot sila, hindi ako nakialam. Hinayaan ko silang magaway-away ng ilang minuto upang makitang bawat isa ang tunay na mukha ng isa't isa. Sa loob ng 3 taon na buhay ako sa bahay na ito na laging pinipilit na maging mahinahon, magtiis, at maghintay ng tamang oras para magsalita. Ngayon ay iba na. Hindi ko na kailangang sumigaw sa kaguluhan na iyon. Umupo lang ako ng tahimik. Sapat na iyon para maging magulo ang buong bahay. Naghintay ako hanggang sa humihingal si Aling Marta. Hindi na makapagsalita si Mang Tonyo. At halos bumaksak na si Diego. Saka ako dahan-dahang nagsalita, sa loob ng 3 taon, nakatira kayo sa bahay ko, minura niyo ako sa bahay ko, at plano ninyong paalisin ako sa bahay ko. Ngayon, subukan ninyong sabihin kung sino ang dapat umalis. Ang sinabing iyon ay bumaksak sa gitna ng sala na parang martilyo, walang makasagot. Nakanganga si Aling Marta at pagkatapos ay isinara ulit ang kanyang bibig. Nakayuko pa rin si Diego. Si Mang Tonyo lang ang pinakamabilis na nakapag-isip. Kailangan kong aminin. Ang mga lalaki na tulad niya ay nakakatakot.
Kapag may kapangyarihan, mapagmataas. Kapag nasa panganib ay agad na sumusuko. Ilang minuto lang ang nakakaraan ay tinitingnan niya ako na parang basura. Ngayon, binaba na niya ang kanyang boses at naging napakalambot na nakakakilabot. Sige, mag-usap tayo ng maayos. Dati naman tayong magkapamilya. Tumingala ako at tiningnan siya. Tiningnan ang paraan ng pagbabago ng kanyang boses, ng kanyang expression, at maging ng paraan ng kanyang pagtawag. Mas nandidiri ako kaysa sa galit. Makapamilya. Ang dalawang salitang iyon ay napakasakit pakinggan. Napangiti ako nang mapait at agad na pinutol. Kanina pinapalayas niyo ako na parang aso. Ngayon, alam ninyong akin ang bahay? Babalik kayo para sabihin na makapamilya tayo. Napakabilis. Nanigas si Mang Tonyo. Nanatili si Aling Marta na parang nawalan ng buto sa katawan. Yumuko palalo si Diego na parang gustong tumagos sa sahig. Tiningnan ko ang tatlong mukha na iyon at biglang naramdaman ko na ang tatlong taong pagtitiis ko ay sa wakas ay nagkaroon ng halaga. Hindi dahil sa natalo ko sila kundi dahil sa unang pagkakataon ay hindi na ako ang taong nasa isang sulok. Inilabas ko ang aking kamay, binuksan ang pulang sobre at kinuha ang isa pang folder ng mga dokumento at inilagay sa mesa. Ang galaw na iyon ay nagpatingala sa kanilang tatlo, malinaw na nakikita ang kanilang pagkabahala. Alam kong hindi pa nagtatapos ang usapin na ito sa pagtuklas nila na nakapangalan sa akin ang mansyon. Hindi, nagsisimula pa lang ito. Inilagay ko ang ikalawang folder ngang madokumento sa mesa, marahang hinampas ang gilid ng papel ngang dalawang beses. Nang napakahina, maliit lang ang tunog ngunit sa kapaligiran na parang isang tensyonadong string. Malinaw na narinig ito ng kakaiba. Ang tatlong tao sa harap ko ay sabay-sabay na nakatingin sa tumpok ng papel na parang nakatingin sa isang bomba na hindi nila alam kung paano sasabog. Tumingala ako, ang aking boses ay kalmado. Kung ito lang ay tungkol sa inyong paninirahan ng walang paalam, hindi ko pa gustong palakihin ang issue. Ngunit sayang at hindi kayo tumigil doon. Sabi ko, at pagkatapos ay kinuha ko ang unang papel. Hindi anumang advanced na legal na dokumento kundi isang screenshot lamang ng text message. Itinulak ko ito kay Aling Marta. Hindi pa niya nahahawakan. Nabasa ko na ng malinaw ang bawat salita. Pagkatapos ng diborsyo, sabi ni mama mo, papunta na siya para tingnan muna ang kwarto. Pagkatapos kong sabihin iyon, nagulat si Aling Marta. Napakabilis ng reaksyon niya na hindi niya nagawang itago. Nanliit ang kanyang mata at ilang beses na kumilos ang kanyang labi ngunit walang tunog na lumabas. Si Diego naman ay parang sinampal ulit ngang isa pa nanigas ang buong katawan. Direkta kong tiningnan ang aking biyenan. Tinanong ko ang bawat salita. Dinala mo ang kabit ng anak mo para tingnan ang kwarto ko habang ako pa ang legal na asawa niya. Masaya ka ba? Ang tanong na iyon ay nakpakipot sa silit. Si Mang Tonyo na nakaupo sa tabi ay medyo tumalikod na parang hindi rin niya inaasahan na mabubunyak ang lahat ng napakabilis. Pagkatapos ang isang segundo ang pakabigla, agad na bumalik sa kanyang ulirat si Aling Marta at nakipagtalo. Huwag kang mag-isip ang masama, bumisita lang siya. Normal lang na may lumalabas at pumapasok sa bahay na ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang kinukunan mo at pinagsama-sama? Narinig ko iyon at ngumiti lang ako ng mapait. Kinuha ko ang dalawang kulay na larawan mula sa folder. Ito ay mga larawan mula sa security camera sa gitnang mansyon. Ang isa ay si Aling Marta mismo ang nagbubukas ang gate para pumasok si Naya. Ang isa naman ay siya mismo ang nangunguna. Sumunod si Naya. Silang dalawa ay nakatayo sa first floor lobby. Ang kamay ni Aling Marta ay nakaturo pa sa hagdanan. Inilagay ko ang dalawang larawan sa kanilang harapan at sinabing, bumibisita lang pro kailangan mong tingnan ng dalawang beses. Bumibisita lang pro ikaw pa ang nagdala sa kanya sa bawat kwarto. Tinuro ang bawat lugar na parang ipinapakilala ang bagong bahay. Ngayon hindi lang si Aling Marta kundi pati si Diego ay takot na takot na. Halos sumigaw siya.
Sino ang nakbigay sa iyo ngang pahintulot na maglagay ng kamera sa bahay? Tumingala ako at diretsahang tiningnan siya. Ang aking boses ay malamig. Akin ang bahay na ito. Kailangan ko bang humingi ng pahintulot mula sa iyo para maglagay ng kamera sa aking bahay? Pagkasabi niyon, nanigas agad si Diego. Naintindihan ko. Kapag nagsimulang magtanong ang sinungaling kung saan mo nakuha ang ebidensya, nangangahulugan iyon na wala na siyang paraan para tumanggi. Nang makita ni Mang Tonyo na lumalayo na ang sitwasyon, nasimula siyang makialam, sinisikap na panatilihin ang kanyang kalmado. Hayaan mo na, maaring ito ay isang hindi pagkakaindinihan. Isang o dalawang text message, isang o dalawang larawan ay wala pang sinasabi, huwag kang masyadong magalit. Ngunit hindi ko siya hinayaang tapusin ang kanyang sasabihin. Kinuha ko ang aking telepono, pinindot upang buksan ang isang recording na handa na, malinaw na umaling-angaw ang boses ni Aling Marta sa sala. Kung umalis si Vanessa, ayos lang, mas karapat-dapat na papasukin si Naya sa bahay na ito. Pagkatapos ngang pangungusap, nanahimik ang buwang silid. Si Aling Marta mismo ay nanatiling nakatayo na parang napako sa sahig. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang labi. Ilang segundo pa lang ang nakakaraan ay pilit siyang nagtanggi. Ngayon narinig niya ang kanyang sariling boses, hindi na siya makasagot. Hindi ko na siya tiningnan kundi tumingin ako kay Diego. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang lumingon si Aling Marta sa kanyang anak na parang isang hayop na nasa sulok at gumaganti. Kasalanan mo lahat. Kung mayos mo lang sana itong ginawa, hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon. Sinabi ko na sa iyo na kailangan mong paplanuhan ng mabuti. Ngayon, hinayaan mong hawakan niya ang lahat ng iyon at nakatayo ka lang diyan na parang estatwa. Narinig ni Diego ang kanyang ina na sinisisiya sa lahat at parang nabaliw na siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang kanyang tunay na mukha na matagal nang nakatago sa ilalim ng huwat na kahinaan sa loob ng maraming taon. Mahinahon siyang naksalita sa kanyang ina. Tumahimik ka? Ikaw mismo ang naktulak sa akin na gawin ang lahat. Palagi mong sinasabi na kailangan kong panatilihin ang bahay, ang reputasyon, kailangang makaroon ng anak na lalaki, kailangang gawin ang lahat para hindi mapahiya sa harap ng lahat. At ngayon, lumabas na ang lahat. Nakukunwari ka na malinis ka. Ang sinabing iyon ay parang isang sampal na tumama ng direkta sa mukha ng disenteng pamilya na kanilang binuo sa loob ng maraming taon. Namilo ang mata ni Mang Tonyo at lumapit, balak manampal. Malinaw ko pang narinig ang tunog nga, kanyang sinalas na dumulas ng malakas sa sahig. Ngunit si Diego, sa pagkakataong ito, ay hindi umiwas. Itinulak niya ang kamay ng kanyang ama. Ang galaw na iyon mismo ay sapat na upang ipakita na ang bahay na ito ay hindi kailanman nakaroon ng anumang kaayusan. Puro lang pagpilit, pagpapanggap, at mga bagay na isinaksa sa bibig ng bawat isa sa ilalim ng pangalan ng family honor. Nakita ni Aling Marta ang kanyang asawa na lumalapit, at nakita rin niya ang kanyang anak na sumasagot kaya agad siyang sumigaw at nakialam. Niyakap niya si Diego na parang isang bata na inaapi, at sumigaw. Bakit mo siya sinasaktan? Hindi naman siya lang ang gumawa niyan? Kung hindi matigas ang ulong babaeng iyon, kung hindi niya hinawakan ang bahay at pera, hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ngang huling pangungusap, parang bigla ring napagtanto niya na nakahuli siya sa kanyang sarili. Ngunit huli na. Umupo ako at tiningnan ang tatlong tao. At biglang nakita ko ang kanilang tunay na pagkatao ng napakalinaw na nakakatakot. Kapag may pakinabang, sila ay isang panik. Kapag nabunyag ang lahat, bawat isa ay nag-alala lamang na hilahin ang kanilang sarili mula sa putik, hinahayaan ang iba na lumubog. Wala akong sinabi, umupo lang ako ron at tiningnan ang tinatawa kong pamilya ng aking asawa na unti-unting hinuhubad ang kanilang mga maskara sa harap ko. May mga katotohanan na hindi mo kailangang ilantad, tumayo ka lang ng tahimik, at lalabas mismo sila. At pagkatapos ay ang nangyari, kung ito ay dati,
Marahil ako mismo ay hindi maniniwala. Si Aling Marta, na kanina pa sumisigaw at nakmumura, ay biglang nawalan ng lakas. Binitawan niya si Diego at nanghihina na lumingon sa akin. Bago ko pa maintindihan kung ano ang balak niyang gawin, gumapang na siya sa harap ko, lumuhot sa sahig at malakas na tumama ang kanyang matuhot sa sahig. Malinaw na narinig. Kinuha niya ang aking laylayan ng damit, tumulo ang kanyang ngaluha, at namamanhid ang kanyang boses. Vanessa, nakamali ako. Patawarin mo na ang pamilya na ito. Huwag mo kaming paalisin. Nakakahiya. Anak, sa sandaling iyon, ako mismo ay natigilan. Ang babaeng dati ay nakatayo sa gitna ng sala, nakahawak sa kanyang baywang, at itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha at sumigaw, "Umalis ka na sa aking paningin." Ang taong dati ay nagsabing ako ay isang walang silbing babae, hindi marunong magkaanak, nakakain sa bahayng asawa, ngayon ay nakaluhot sa aking paanan, umiyak at nagmamakaawa na manatili. Ang eksenang iyon ay mapait, nakakatawa, at nagpapalamig sa aking puso ang isa pang antas. Dahil lubos kong naintindihan, hindi ito pagsisisi. Ito ay takot lamang na mawalan ng tirahan, mawalan ng mukha, mawalan ng lugar na akala niya ay pag-ari ng kanyang anak. Umurong akong kalahating hakbang. Marahang hinila ang laylayan ng aking damit mula sa kanyang kamay. Hindi malakas ang aking boses ngunit malinaw na parang bawat salita ay bumaksak sa sahig. Nang paalisin mo ako, naisip mo ba kung mayroon pa akong babalikan? Tumingala si Aling Marta at tiningnan ako. Kumilos ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Direkta kong tiningnan ang kanyang namumulang mata at nagpatuloy, dahan-dahan at malinaw. Hindi ako naghihiganti. Ibinabalik ko lang ang bawat isa sa kanilang tamang posisyon. Ang may-ari ng bahay ay mananatili. Ang nangungupahan ay aalis. Ang sinabing iyon ay parang isang kutsilyo na pumutol sa huling pag-asa niya na makmakaawa. Nakita kong lumuwag ang kanyang kamay at ang buong katawan niya ay parang lumambot. Sa mismong sandaling iyon, parang nabaliw na si Diego. Dumiretso siya sa akin, namumulang mata, mahigpit na nakakagat ang kanyang ngangipin at mahinahon na nagsalita. Gusto mo akong itula sa kamatayan, di ba? Ngayon, hindi na ako umupo. Tumayo ako at diretsahang hinarap siya. Sa likod ko ay ang hagdanan, sa harap ko ay ang lalaking dati kong asawa. Ngunit nakakagulat, wala na akong nararamdamang takot. Direkta ko siyang tiningnan, sumagot ng maikli at malamig. Ang kamatayan mo ay ikaw mismo ang gumawa, hindi lang ako sumama sa iyo. Natigilan siya. Marahil ito ang unang pagkakataon na naunawaan niya na hindi na talaga ako babalik. Nanigas ang mukha ni Mang Tonyo na nakarinig ng pangungusap na iyon sa likuran. Alam kong hindi lang siya natakot na mawalan ng bahay. Ang mas kinatatakutan niya ay kung magpapatuloy ang usapin, ang reputasyon, trabaho at mga-koneksyon sa negosyo na ipinagmamalaki niya sa loob, nege matagal na panahon ay madadamay din. Iyon ang hindi niya kayang tiisin. Siya ang pinakapraktikal na tao sa bahay na ito kaya siya rin ang pinakamabilis na nakapag-isip. Sa huli, lumingon siya sa kanyang asawa at pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Maklakpit na kayo. Panatilihin ninyo kung ano ang kaya ninyong panatilihin. Huwag hayaang mawala ang lahat. Ang sinabing iyon ay parang isang huling sipa. Hindi mula sa akin kundi mula mismo sa lalaking matagal nang nakaupo sa posisyon ng may-ari ng bahay. Tinanggap niya ang pagkatalo. Tinanggap niya na mula sa sandaling iyon ay wala ng paraan para baliktarin ang sitwasyon. Umupo si Aling Marta sa sahig. Umiyak hanggang sa mawalan siya ng boses. Nanatili si Diego na parang nawalan ng kaluluwa. At ako, wala akong sinabing isa pang salita. Tumalikot at umakyat sa hagdanan. Dumiretso ako sa master bedroom, binuksan ang drawer ng nightstand, at kinuha ang susi na sa lupnang.
Ilang buwan ay sinadya kong iwan doon upang akalain nila na hawa pa rin ako sa kwarto na iyon. Hinawakan ko ang susi sa aking palat, naramdaman kong malamig, matigas at kakaibang toto. Mula sa sandaling iyon, alam ko na ang bahay na ito ay sa wakas ay bumalik sa tamang may-ari nito. Nakatayo ako sa lending ng hagdan, mahigpit na nakahawa sa susi ng master bedroom sa aking palat. Narinig ko ng malinaw ang bawat hikbi ni Aling Marta sa ibaba, bawat mabigat na pahinga ni Mang Tonyo, bawat putol-putol. Nakatahimikan ni Diego. Ang bahay ay napakalaki at dati ay laging puno ang tao. Ngunit sa sandaling iyon ay mayroong kakaibang katahimikan, hindi payapak kundi ang katahimikan ng isang lugar na nakasaksi na napakaraming maskara na sabay-sabay na nahulog. Sinulyapan ko ang relo, malapit nang matapos ang deadline na ibinigay ko sa kanila. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Bumaba ako sa bawat baitang ng hagdan, dumiretso sa coffee table, kinuha ang telepono at dinyal ang security ng subdivision. Ang aking boses ay napakalmado, hindi mataas, hindi mababa. Ako ang may-ari ng mansyon numero 18. Sa kasalukuyan, may mga tao sa bahay na wala ng karapatang gumamit ngunit pilit pa ring nananatili. Pakiusap, tulungan niyo ako. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumawa pa ako sa pulisya, lugar upang ipaalam ang sitwasyon. Sinasabi lang ng maikli, malinaw, at walang idinagda na kahit isang salita. Ang kilos na iyon lamang ay sapat na upang mabago ang ekspresyon ni Mang Tonyo. Mabilis siyang lumapit sa kanyang anak. Hinila ng malakas si Diego sa isang sulok, ngumanga ng mahinahon. Ngunit narinig ko pa rin ang bawat salita. Gusto mo bang bukas ang umaga ay panoorin ng buwang subdivision na bubuksan ang ating bahay? Ang sinabing iyon ay hindi dahil sa pagiging matino niya kundi dahil sa takot niyang mapahiya. Hanggang sa sandaling iyon, ang pinakamahigpit niyang pinanghahawakan ay pa rin ang kanyang reputasyon, hindi ang tama at mali. Nganganga si Diego, nakakakrem ang kanyang panga, sa huli ay tumalikot at umakyat sa itaas. Tiningnan ko ang kanyang likod, ang kanyang paglalakat na karaniwang sinisikap panatilihin ang kalmado. Ngayon ay baluktot na dahil sa kahihiyan. Isang lalaking nakplano ng lahat ng paraan upang paalisin ang kanyang asawa sa bahay. Sa huli, ay siya ang kailangang tahimik na umakyat sa kwarto upang hilahin ang kanyang sariling maleta. Si Aling Marta naman ay nanginginig na niyakap ang kanyang beg, patuloy na bumubulong. Ito ang bahay ni Diego, ito ang bahay ng anak ko. Ang babaeng ito ay masama? Sinamantala niya ang sitwasyon, ngunit wala nang sumasang-ayon sa kanya. Nagagalit si Mang Tonyo, wala nang paasa si Diego, at ako naman ay wala nang pakialam upang lumambot. Hindi ako nakatayo sa ibaba, na pinapanot silang meglipit na parang isang estranghero. Sinundan ko ang bawat hakbang. Nakatayo ako sa landing hagdan, pinapanot si Diego na buksan ang aparador, isuksok ang damit sa maleta. Pinapanot si Aling Marta na naglilipat ng kosmetiko suplemento, ilang silk scarves na laging ipinagyayabang niya na mamahalin. Pinapanood ko silang magbuhat ng gamit mula sa mga kwarto na dati ay pinapalayas ako na parang alipin. Dati ay pinipilit akong sumiksik sa gilid ng kama, sa sulok ng kusina, sa likod ngang mabisita upang malaman ko ang aking lugar. Ang pakiramdam na iyon ay hindi mura na kaligayahan. Ito ay parang isang katarungan na huli na, ngunit sa wakas ay dumating. Nang dumaan si Diego na may dalang malaking maleta sa tabi ko, natigilan siya. Saglit lang, ngunit sapat na upang makita ko sa kanyang mga mata ang lahat ng halo-halong emosyon, galit, kahihiyan, pagsisisi, at ang huling kaunting pahingi ng tulong, ang isang taong alam na natalo na siya. Tiningnan niya ako ng matagal at pagkatapos ay nagsalita sa kanyang nanginginig na boses. Gusto mo ba talagang makita akong mawalan ng lahat ng ganito? Direkta ko siyang tiningnan. Kung dati, marahil, sa ganoong pabababa lang niyang boses, lumambot na ang aking puso. Ngunit pagkatapos ng lahat ng narinig ko, nakita ko, at nabunyak ko ngayong gabi,
Ang tanong na iyon ay nakakadiri na nakakaawa. Dahan-dahan kong sinagot ang bawat salita. Ang nagpawalang saysay sa iyo ay hindi ako, kundi ang iyong kasakiman, ang iyong kahinaan, at ang bibig ng iyong ina. Nakita kong mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng maleta. Namutla ang kanyang labi. May gusto siyang sabihin, ngunit sa huli ay tumalikod lang siya. May mga tao na, pagkatapos mawala ang lahat, ay naiintindihan ang halaga ng pagtataksil. Sayang at huli na nila naintindihan. Nang lumabas silang lahat, tumunok ang gate. Dumating na ang security ng subdivision. Nakatayo sila sa labas, nege bakuran. Hindi sila sumugot, hindi sila naginggay. Nakatayo lang sila doon at naghihintay nege kumpirmasyon. Ngunit ang kanilang presensya lamang ay sapat na upang gawing mas kahiyahiya ang eksena sa lupngang bahay. Isang pamilya na laging nakpapanggap na may pinag-aralan, may kaayusan, laging gustong turuan ang iba kung paano mamuhay. Ngayon ay kailangang kalatkarin ang kanilang mga maleta palabas ng bahay sa harap ng ibang tao. Dumating si Aling Marta sa pinto ngunit hindi pa rin tumahimik. Mabilis siyang lumingon. Itinuro ang kanyang daliri sa akin at nagsalita sa pagitan ng kanyang ngipin. Ang kanyang boses ay mapait na parang tunog nga kutsilyo na nagtatamaan. Magiging mag-isa ka habang buhay. Ano ang silbing ng malaking bahay na ito kung walang asawa at anak? Kung ito ay si Vanessa Garcia, ang manugang na 3 taon na ang nakakaraan, marahil ay napaya ako ngang pangungusap na iyon. Ngunit ang taong nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ako nun. Lumabas ako sa beranda, tumayo ng tuwid sa ilalim ng dilaw na ilaw gakuran, direkta siyang tiningnan at sumagot ng napakahina. Ngunit ang bawat salita ay matalim na parang kutsilyo. Kahit paano, nag-iisa ako sa aking bahay. Samantalang ikaw, napakarami ninyo ngunit pinaalis pa rin kayo. Pagkatapos ang pangungusap na iyon, nanigas si Aling Marta, namutla ang kanyang muha. Agad na hinila ni Mang Tonyo ang kamay ng kanyang asawa, yumuko ang kanyang ulo at mabilis na lumabas patungo sa sasakyan, na parang gusto lang niyang isasa ang lahat ng kahihiyan ngayong gabi sa trang at lumayo. Nanatili si Diego sa gate ng ilang segundo, nakatingin sa maliwanag na sala sa likod ko. Marahil sa sandaling iyon, naiintindihan na niya talaga. Hindi lang siya nawalan ng bahay, nawalan din siya ng posisyon na akala niya ay natural na pag-ari niya. Hindi sumama si Naya sa kanila sa sasakyan, niyakap niya ang kanyang bag, nakatayo sa isang tabi sa ilalim ng ilaw ng bakuran. Nang lumingon si Diego na parang may gustong sabihin, ngumiti lang siya ng malamig at sinabing, ang lalaking tulad mo, kung panatilihin ko ay marumi lang ang aking mga kamay. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at dumiretso sa kalsada. Ang kanyang sapatos ay tumama sa tuyong sahig, hindi lumingon kahit isang beses. Malawa na bukas ang gate ng mansyon. Ang buong pamilya ng aking dating asawa ay lumabas na may dalang gamit. Wala na ang kanilang pamamayabang, wala na ang kanilang mga leksyon sa buhay, wala na ang kanilang mga kilos na disente at may pinag-aralan na dating ginagamit upang pilitin akong yumuko. Tanging isang grupo nga tao na natalo ng lubusan dahil sa kanilang sariling kasakiman. Nanatili akong nakatayo hanggang sa mawala ang sasakyan sa dulong eskinita at pagkatapos ay lumapit ako, hinawakan ang malamig na gate na bakal at dahan-dahang isinara. Nang magsara ang gate, malakas na tumuno ang metal sa dilim ng gabi. Tuyo. Matalim at tiyak na parang isang tuldok. Ang aking 3 taong kahiyahiyang pagiging manugang ay nagtapos sa mismong tunog na iyon. Nagsara ang gate na bakal sa likod nila. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw sa malaking bakuran. At pagkatapos ay ang lahat ay tahimik. Wala nang pagtatalo, wala nang nagmamadaling yapa, wala nang mapanuring tingin o pamilyar na mapang-aping salita sa loob ng 3 taon. Tanging ako na lang ang nakatayo mag-isa sa gitna ng bakuran, sa ilalim ng dilaw na ilaw, nakatingin sa direksyon ng sasakyan na nawala sa dulo ng eskinita.
Nakakagulat na hindi ko agad naramdaman ang paggaan na tula ng iniisip ng mga tao. Walang pakiramdam ng kaligayahan at walang ganap na kagalakan. Sa halip ay isang napakalalim na walang laman na parang ako mismo ang nagputongang. Isang bahagi ngang aking buhay na sinikap kong panatilihin kahit na matagal na itong bulok. Bumalik ako sa bahay. Ang sala ay mayroon pa ring mabakas ng kaguluhan kanina. Nakabagsak ang baso ngang tubig sa mesa, nahulog ang nga unan sa sahig, ilang papel na nakahalo sa tumpok ng nga maleta na hindi panayos. Ang lahat ay parang isang hindi tapos na pintura na sumasalamin sa mismong kasal na kakalabas ko lang. Magulo, baluktot, at puno ng bagay na hindi akin. Yumuko ako upang pulutin ang bawat isa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ako ang tahimik na manugang na naglilinis sa likod ng lahat tulad ng dati. Naglinis ako ng may ibang isip, dahan-dahan, payapa, hindi nagmamadali, hindi nakayuko. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman kong inaalagaan ko ang aking sariling bahay at hindi ko sinisikap panatilihin ang isang lugar na itinuturing akong nangungupahan ng ibang tao. Mahinang umindig ang telepono, isang text message mula kay Pia. Sinabi niya na na-backup na ang lahat ng data at maaring isumite ang mga file anumang oras kung gusto kong ituloy ito. Tiningnan ko ang text message ng matagal. Isang bahagi ngang akin ang nakaintindi na kung ako ay susang-ayon lang, ang lahat ay maaring itula palalo, mas malinaw, at maaring magpabayat pa sila ng mas malaki. Ngunit sa huli, sumagot lang akong isang maikling pangungusap, itago mo na lang lahat. Ngunit ngayong gabi, hayaan mo muna akong huminga. Ibinaba ko ang telepono at umakyat sa itaas. Bumukas ang master bedroom sa aking harapan, maluwag pa rin, maliwanag pa rin ngunit wala na ang mabigat na pakiramdam tulad ng dati. Pumasok ako, binuksan ang aparador, ilang damit ni Diego ay nakasabit pa rin doon, mayos na parang ang may-ari nito ay umalis lang at babalik. Hindi ko pinunit, hindi ko itinapon, at wala akong anumang kilos na may kasamang biglaang emosyon. Kinuha ko lang ang isang karton, maayos na itinupi ang bawat pirasong namit at inilagay sa loop. Bawat galaw ay dahan-dahan at matatag, na parang tinatapos ang natitirang bahagi ng isang relasyon na matagal, nang natapos, ngunit ngayon lang nakaroon ng pagkakataon na tuluyang isara. Pagkatapos, tumayo ako sa harap ng salamin. Ang ilaw ay tumama sa aking mukha. Wala na ang komplikadong make-up tulad ng dati kapag nagpapakilala sa mga kamag-anak ng asawa, at wala na rin ang namumulang mata dahil sa pagpipigil ang luha tulad ang malumang gabi. Hinawakan ko ng dahan-dahan ang aking pisngi at ang gilid ng aking mamata. Narito pa rin ako. Ako pa rin ako lang ngayon ay hindi na sinisikap na pasayahin ang iba sa pamamagitan na pagpapahirap sa aking sarili. Umindik ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito ay tawag mula kay Diego. Tiningnan ko ang screen na umiilaw ng ilang segundo. Lumabas ang pangalan niya. Pamilyar na parang memorize ko na, ngunit kakaiba na parang ayaw ko ng hawakan. Pinindot ko ang decline at agad na lumabas ang isang text message. Pag-usapan natin sa huling pagkakataon. Hindi ko binuksan. Dinelete ko agad. May mahuling salita na, kung dumating sa tamang oras, maaring makapagligtas ng isang bagay. Ngunit kung lumabas lang ito kapa nawala na ang lahat, wala na itong halaga. Ito ay isang huling pagkapit ng isang taong hindi makatunaw na natalo na siya. Bumaba ako sa ibaba, binuksan ang maliit na wine cabinet at nagbuhos nga lahating basong red wine para sa akin. Hindi ako naktas nga baso para magdivang. Nakatayo lang ako ron na may hawa na baso ngang ala, humigop ngang kaunti, naramdaman ang bahagyang pait sa dulo ngang aking dila. 3 taon na ang nakakaraan, naisip ko na ang aking kaligayahan ay nakasalalay sa isang pamilya, isang asawa, isang tahanan na kailangan kong panatilihin sa lahat ng gastos. Ngunit ngayon ko lang naunawaan na ang nagligtas sa akin ay walang iba kundi ako mismo, ang sandaling naglakasloob akong tumayo, naglakasloob na sabihing sapat na,
at naglakas loob na panatilihin ang mga bagay na akin. Hinila ko ang lahat ng kurtina sa sala, bumuhos ang ilaw mula sa labas ng bakuran, bumalot sa bawat sulok ng bahay. Ang mansyon na ito ay dating pinupuntahan ko na kailangan kong tumingin sa harap at likot, mag-ingat sa bawat salita, at matakot na mahusgahan sa anumang ginagawa ko. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa gitna ng silit ng hindi humihingingang pahintulot sa sinuman, nang hindi nakpapaliwanag sa sinuman. Umupo ako sa sofa, sumandal, at binitawan ang buong katawan ko. Isang kakaibang pakiramdam ang lumabas, hindi maingay, hindi matindi, tanging isang napakahinahon at napakatunay na kapayapaan. Bahagyang bumalik sa aking isip ang mga lumang araw, ang mga mapapait na salita, ang mga mapanuring tingin, ang mga pagkakataong pinilit akong manahimik. Ngunit sa halip na galit, lami lang ang naramdaman ko. May mga taon na hindi karapat-dapat na bigyan pang oras para sisihin. Sapat na mabuhay ka nang mas disente kaysa sa kanila. Iyon na ang sagot. Ibinaba ko ang baso nga alak sa mesa. Direkta kong tiningnan ang walang laman na espasyo sa harap ko at dahan-dahang sinabi na parang kinakausap ang aking sarili. 3 taon na ang nakakaraan. Pumasok ako sa bahay na ito bilang isang asawa. Ngayong gabi ay nanatili ako bilang isang may-ari. Sa labas, maliwanag pa rin ang ilaw ng kalye. Sa loob, payapa pa rin ang bahay. At sa unang pagkakataon pagkatapos na napakatagal na panahon, alam ko nang napakalinaw na nasara na talaga ang lumang pinto. Wala nang pakbali, wala nang pagkapit, at wala nang takot. Tanging ako na lang at ang buhay na ako mismo ang magpapanatili.